Nagsisinungaling siya, Dad. Matagal na niya akong kinasusuklaman. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig na may kasamang ngisi na sapat upang makasugat. Ang mga mata ng kanyang anak ay kumikinang sa pekeng pagka-inosente. Ang kanyang boses ay nanginginig ng sapat upang maging kapani-paniwala. At siya, ang aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ay nakatayo lang doon. Nakatingin sa akin na parabang nahatulan na ako ng kasalanan. Kamusta sa lahat? Ako si Elena. At natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang pagtataksil ay hindi nanggagaling sa mga kaaway. Ito ay nagmumula sa mga taong sumumpa na mahal ka nila ng lubos. Aakalain mong ang ilang taon ng pagbuo ng isang kasal, isang tahanan, at isang buhay na magkasama ay may halaga. Ngunit sa isang gabi lang, gumuho ang lahat dahil ang isang laki sa layaw na 20 anyos ay bumulong ng lason sa tenga ng kanyang ama. Naalala ko ang gabing iyon na parang mga pira-pirasong bubog. Masyadong maliwanag ang ilaw sa sala, masyadong mabigat ang katahimikan, at masyadong malamig ang kanyang mukha. Elena, mag-impake ka na. Hindi ko na ito kaya. Hindi nanginig ang boses niya. Ang sa akin, oo. Anong sinasabi mo? Palalayasin mo ako dahil lang sa may sinabi siya sa'yo? Ngunit hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa kanya, sa kanyang anak, na may parehong bulag at walang pasubaling pagmamahal na dati niyang ipinupukol sa akin. Iyon ang sandaling napagtanto ko na hindi na ako ang kanyang prioridad. Hindi na nga ako ang kanyang pinili. Ang mga pader ng aming bahay ay tila umaalingaw-ngaw ng mga halakhak na hindi akin, ng katapatan na hindi para sa akin, at ang pinakamasakit na bahagi. Hindi man lang niya ako tinanong kung ano talaga ang nangyari. Walang pagtatanggol, walang pangalawang pagkakataon, basta na lang pagpapalayas. Nag-impake ako ng tahimik. Ang bawat damit na tinupi ko ay parang paghahanda sa isang lamay. Ang bawat pares ng sapatos na isinilid sa maleta ay parang pagtataksil na nakatahi sa katad. Nang humampas ang pinto sa likuran ko, ang hangin ng gabi ay humampas sa akin na parang yelo. Nakatayo ako doon. Hawak ang maleta. Ang aking kasal ay gumuguho sa aking paanan, habang ang mapagwaging ngisi ng kanyang anak ay nakasilip sa anino ng bintana. Pero hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ang isang bagay. Ang mundo ay may paraan ng pagbabalanse ng utang, at ang utang nila ay mabigat. Dahil makalipas ang 3 linggo, nang bumalik siya sa akin na nagtatanong kung nakapag-isip-isip na ako, nagtatanong kung handa na akong humingi ng tawad at gumapang pabalik. Hindi lang ako basta tumalikod. Siniguro kong mararamdaman nilang dalawa ang bigat ng kanilang ginawa. Hindi ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula. Ginugol ko ang unang linggo sa bakanteng kwarto ng isang kaibigan sa probinsya. Nakatitig sa kisame gabi-gabi. Nagtataka kung paano ang ilang taon ng pagmamahal ay gumuho sa isang iglap. Ang katahimikan ay mabigat. Dumidiin sa aking dibdib. Sa tuwing umiilaw ang aking telepono, isang bahagi ko ang umaasa na siya iyon. Na sinasabing napagtanto na niya ang katotohanan. Ngunit hindi kailanman naging siya. Sa halip, ang mga post ng kanyang anak sa social media ang umabot sa akin. Mga caption na ng uuyam, mga parinig na sadyang ginawa para makita ko. Ang ilang mga babae ay hindi kailanman natututo ng kanilang lugar. Ang sabi sa isang post, gusto niya akong madurog. At sa isang saglit, nadurog ako. Ngunit ang sakit ay may kakaibang paraan ng pagpapatibay sa iyo. Habang paulit-ulit kong inaalala ang gabing iyon, mas napagtanto ko na hindi lang ang kasinungalingan ng anak niya ang sumira sa akin. Ito ay ang desisyon niyang paniwalaan ito. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagtataksil. Sa 2 linggo, may nagbago sa loob ko. Hindi na ako umiiyak. Hindi na nga ako galit. Ako ay naging manhid. Tila hiwalay na sa emosyon. Ang bersyon ni Elena na nagmamakaawa para sa kanyang pag-ibig
ay namatay noong gabing isinara niya ang pinto. Doon ako nagsimulang magplano. Inilabas ko ang kahon ng mga dokumento na itinago ko ng ligtas sa loob ng maraming taon. Mga papeles sa bangko, titulo ng lupa, katibayan ng aking mga ambag sa lahat ng naipundar namin ng magkasama. Akala niya aalis ako ng walang dala. Akala niya mabubura niya ako. Ngunit minaliit niya ang tahimik na babaeng itinapon niya. Ang ikatlong linggo ay halos mapayapa. Gumigising ako ng maaga, nagluluto ng sarili kong agahan at nagsusulat ng tahimik. Bawat araw ay nagiging mas matatag ako, mas malamig, mas malakas, kaya nang sa wakas ay nagpakita siya. Nakatayo sa pintuan ng aking kaibigan na may halong guilt o pagsisisi sa kanyang mukha. Hindi ako nanginig. Elena? Malumanay niyang sabi. Sa tingin ko, kailangan nating parehong mag-isip-isip. Siguro panahon na para humingi ka ng tawad at umuwi. Ang kapal ng mukha. Gusto niya akong gumapang pabalik, na parang ako ang problema. Ngumiti ako ng kalmado at sadya. Sa totoo lang, bulong ko, sabay abot sa kanya ng maayos na inihandang sobre. Nakapag-isip na ako. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Mga papeles para sa annulment at paghahati ng ari-arian. At sa unang pagkakataon, siya ang naiwang nakatayo sa lamig. Sa sandaling iyon, tinitigan lang niya ang mga papeles. Nanigas ang kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa aking mukha at sa malalaking letra sa itaas ng papel. Tumawa siya, ngunit hindi ito totoo. Ito ang uri ng tawa ng isang lalaking kinakabahan kapag gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Elena, kalokohan ito. Galit ka lang. Hindi natin kailangang umabot sa ganito. Sumandal ako sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip, kalmado gaya ng hangin sa gabi. Pinaniwalaan mo ang mga kasinungalingan niya nang hindi man lang ako tinatanong kahit minsan. Itinapon mo ako na parang basura. At ngayon inaasahan mong ako ang hihingi ng tawad? Tumaas ang boses niya, desperado. Anak ko siya. Anong dapat kong gawin? Huwag siyang pansinin? Ang pangungusap na iyon ay tumagos sa akin parang patalim. Ngunit ginawa rin nitong mas malinaw ang lahat. Ang anak niya ang laging mauuna. Hindi ako kailanman naging kapantay niya. Ako ay pansamantala lang. Humakbang ako palapit. Binabaan ang aking boses. Dapat ay asawa mo ako. Dapat ay kilala mo ako higit sa sinuman. Ngunit sa halip, pinili mo ang kwento niya kaysa sa katotohanan ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Takot. Hindi takot na mawala ako. Takot na mawala ang buhay na itinayo ko kasama niya. Ang katatagan. Ang seguridad sa pananalapi. Ang babaeng nagpanatili ng kaayusan sa bahay, humawak ng budget at tumayo sa tabi niya noong walang ibang gumawa. Elena, huwag mong gawin ito. Mag-usap tayo, pero tapos na akong makipag-usap. Ang katahimikan ko ay mas malakas kaysa sa kanyang pagmamakaawa. At pagkatapos, tila may hudyat, lumitaw siya. Ang kanyang anak na nakatayo sa likuran niya, nakahalukip-kip, ang mga mata ay puno ng lason. Mabuti. Ang uyam niya. Sa wakas, aalis na siya ng tuluyan. Dad, hayaan mo na siya. Palagi naman siyang naiinggit sa akin eh. Ang mga salita niya ay hindi na masakit sa pagkakataong ito. Ginagatungan lang nito ang aking determinasyon dahil nakikita ko na ang mga bitak na nabubuo sa kanilang alyansa. Iba na ang tingin niya sa anak niya ngayon. Ang mapagmataas na ngisi sa mukha ng bata ay hindi nakapagpakalma sa kanya. Ito ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Muntik ko na siyang kaawaan. Muntik na. Bumulong lang ako. Pagsisisihan niyo ito. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto sa kanilang dalawa. Ngunit lingid sa kaalaman nila, napasimulan ko na ang lahat. Rinig ko ang pagklik ng pinto, ngunit ang mga boses nila ay nanatili sa pasilyo. Ang kanyang pigil na panenermon, ang matatalim na sagot ng anak, para itong musika sa akin. Sa wakas, ang kanilang perpektong samahan ng mag-ama
ay nagsisimula ng mabitak. Sumandal ako sa pader. Pinapakalma ang aking paghinga. Hindi nanginig ang mga kamay ko ngayon. Hindi sumakit ang dibdib ko. Kalmado ako. Masyadong kalmado. Dahil ang paghihiganti ay hindi apoy. Ito ay yelo. Naghihintay ito, nanlalamig, at mabagal na kumakalat. Sa mga sumunod na araw, isinagawa ko ang bawat hakbang na tahimik kong pinlano noong mga gabing hindi ako makatulog. Nakipagkita ako sa aking abogado, isang matalik na kaibigan na hindi na nangailangan ng maraming paliwanag upang maunawaan kung bakit gusto kong matapos ito ng mabilis at walang awa. Inisa-isa namin ang lahat, ang bahay, ang mga investment, ang joint accounts. Kalahati nito ay may pangalan ko na nakaukit sa mga papeles. Ang mga kontribusyon na matagal na niyang binalewala bilang tulong-tulong lang. Ako ang nagtayo ng imperyong iyon kasabay niya. Marahil ay higit pa at nariyan ang kanyang negosyo, ang kanyang mahalagang kumpanya, na sinuportahan ko noong ito ay isang ideya pa lamang na nakasulat sa tissue paper. Ang negosyong binuhusan ko ng aking ipon noong mga unang taon. Akala niya siya lang ang may-ari. Ngunit nasa akin ang mga resibo, ang mga kontrata, ang mga bank transfer, ang mga pirma. Sa batas, hindi lang ako asawa. Ako ay kasosyo. At ngayon, tapos na ang aking pananahimik. Nang mapagtanto niya ang ginagawa ko, sinubukan niya akong pigilan. Mga tawag, mensahe, kahit ang pagpapakita muli. Ngunit hindi ako sumagot. Ang bawat ring na hindi sinagot ay isa pang paalala na wala na ang karapatan niya sa aking tinig at ang kanyang anak. Oh, hindi niya mapigilan ang sarili. Nag-post siya tungkol sa akin online, tinatawag akong bitter, desperada, at kaawa-awa. Ang bawat post ay nagpapatunay lang kung gaano siya ka-insecure. Ang bawat salitang iniluwa niya ay nagpakita sa akin na ang tunay na digmaan ay hindi pa nagsisimula. Ngunit ang hindi alam ng sino man sa kanila, ang nagpangiti sa akin sa katahimikan ng gabi, ay hindi lang ako aalis ng may dignidad. Aalis ako ng may kapangyarihan. At sa lalong madaling panahon ay matututunan nilang dalawa kung ano ang pakiramdam ng mawala ang lahat ng bagay na binaliwala nila. Ang opisyal na patawag ng korte ay tumama sa kanya parang bagyo. Inihain ng aking abogado ang lahat ng malinis at matalim. Paghahati ng ari-arian, patunay ng aking pinansyal na parte, at malinaw na pag-angkin sa kung ano ang nararapat na akin. Inimagine ko ang mukha niya nang mabasa niya ito, kung paano ang mapagmataas na katiyakan na dati niyang dala ay nabasag. Dahil para sa kanya, ang hiwalayan ay dapat simple lang. Palayasin ako, panoorin akong gumapang, tapos ay iaalok ang pangako ng kapatawaran kapag desperada na ako. Ngunit hindi ako gumagapang. Umaakyat ako, at siya ang lumulubog. 2 araw ang lumipas, nakita ko siyang naghihintay sa labas ng korte. Ang kanyang ekspresyon ay hati sa pagitan ng galit at desperasyon. Elena, parang awa mo na. Hindi mo kailangang gawin ito. Isipin mo ang lahat ng itinayo natin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Eksakto. Itinayo natin. Hindi ikaw lang. Hindi siya. At ngayon, kukunin ko kung ano ang pinaghirapan ko. Nandoon din ang anak niya. Nakahalukip-kip. Nanlilisik ang tingin sa akin na parang ako ay nakagawa ng krimen. Mukha kang pera. Ang dura niya. Hindi mo naman talaga siya minahal. Pera lang ang habol mo. Muntik na akong matawa. Nakakatawa. Hindi ako ang nagsinungaling para sirain ang isang kasal. Susugod sana siya, ngunit pinigilan siya ng ama niya. Pinalalala? Ang salitang iyon ay tumatak dahil oo, ang mga bagay ay mas lalo pang sasama para sa kanilang dalawa. Inihain ng aking abogado ang lahat nang walang kamali-mali. Ang mga bank account ay na-freeze, ang mga ari-arian ay nakatali, ang mga titulo ay nasa ilalim ng pagsusuri. Sa unang pagkakataon, hindi ang asawa ko ang may kontrol. Wala siyang magawa, at sa tuwing nag-ieskandalo ang anak niya tungkol dito,
Alam kong nararamdaman din niya ang kawalan ng kapangyarihan. Ngunit ang pinakamatamis na bahagi ay hindi ang legal na panalo. Ito ay ang panonood sa kanilang perpektong samahan na nasisira sa ilalim ng bigat ng mga kahihinatnan. Sinisi niya ang anak sa pagsisinungaling. Sinisi naman siya ng anak sa pagiging mahina. Ang kanilang alyansa na minsan ay nagtulak sa akin palabas ng sarili kong tahanan, ngayon ay kinakain na sila ng buhay mula sa loob. At hindi pa ako tapos dahil ang paghihiganti ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng kung ano ang sa iyo. Ito ay tungkol sa pagsisigurong hinding-hindi nila makakalimutan ang presyo ng pagtataksil sa iyo. Nagsimula ang mga pagdinig sa korte. At sa bawat sesyon, pinanood ko ang pagkahulog ng kanyang maskara. Ang kumpiyansadong lalaki na minsan ay nakatayo ng tuwid sa aming sala, sinasabihan akong mag-impake, ngayon ay nakaupo ng kuba sa isang Amerikana. Winasak siya ng aking abogado na parang salamin sa ilalim ng martilyo. Sa tuwing sinusubukan niyang maliitin ang aking papel sa negosyo, ang ebidensya ay pumuputol sa kanya. Mga email, resibo, kontrata, lahat ay may pirma niya sa tabi ng akin. Nagmukha siyang mas maliit sa bawat revelasyon. At nariyan siya, ang kanyang anak. Hindi siya kailanman lumiban sa isang pagdinig. Nakaupo sa likod na nakahalukip-kip. Ang kanyang tingin ay nakakapaso. Gusto niyang maramdaman kong mahina ako, na wala akong halaga. Ngunit habang tumatagal siya doon, mas lumalabas ang kanyang kapaitan. Ang mga tao sa gallery ay nagbubulungan tungkol sa kanya. Nagtataka kung bakit siya mukhang hindi mapakali, punong-puno ng puot. Habang ako ay nakaupo ng maayos, hindi natitinag. Ang punto ng pagbabago ay dumating sa cross-examination. Tinanong siya ng abogado ko, "Pinalayas mo ba o hindi ang iyong asawa mula sa inyong tahanan nang walang anumang diskusyon o patunay ng maling gawain?" Nautal siya. Ang kanyang mga mata ay sumusulyap sa kanyang anak para sa tulong, ngunit hindi siya pwedeng sumagot para sa kanya. Nag-iisa siya sa witness stand, nasasamid sa sarili niyang mga desisyon. Hindi ako ngumiti, hindi ako nagyabang. Nakaupo lang ako doon. Ang aking katahimikan ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako palabas ng korte, sinundan ako ng anak niya sa parking lot. Ang boses niya ay tumutulo ang lason. "Sa tingin mo nanalo ka na? Nakakaawa ka. Hinding-hindi ka mapapatawad ng daddy ko." Lumingon ako. Sinalubong ang mga mata niya. Nang walang kurap. Hindi niya kailangang magpatawad. Pero balang araw, mapagtatanto niya kung sino ang sumira sa kasal niya. At hindi ako iyon. Sa unang pagkakataon, ang mukha niya ay namutla. Maliit lang, ngunit nandoon. Sumakay ako sa aking kotse. Ang malamig na upuan ay yumakap sa akin na parang baluti. Ang mga ilaw ng lungsod ay lumabo sa windshield. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaramdam ako ng kapayapaan. Dahil ang paghihiganti ay hindi lang nangyayari sa korte. Ito ay nangyayari sa kanilang tahanan sa likod ng mga saradong pinto, kung saan ang tiwala sa pagitan ng mag-ama ay nababasag na at hindi ko pa naibibigay ang huling banat. Mabilis na lumaki ang mga bitak. Nakarating sa akin ang balita sa pamamagitan ng mga kaibigan. Ang dati nilang perpektong samahan ay naging maasim. Nagsimula na siyang magduda sa anak niya. Bawat salita, bawat kwento, bawat dahilan kapag umuuwi ng gabi. Ang dating bulag na pagtitiwala ay naging hinala. Ang sabi, isang gabi ay sumabog siya. "Ikaw ang sumira ng lahat!" Sigaw niya narinig ng mga kapitbahay. Sumigaw pabalik ang anak. Sinisisi ako, sinisisi ang korte, sinisisi siya sa pagiging mahina. Ang kanilang digmaan ay hindi na tahimik. Ito ay pampubliko na. At nanatili akong tahimik. Hindi ko na kailangang makialam. Maganda ang pagkasira nila sa isa't isa. Ang sumunod na desisyon ng korte ang tumapos sa lahat. Ang hatol ng hukom ay pabor sa akin para sa kalahati ng mga ari-arian at kinilala ang aking mga pinansyal na ambag sa negosyo. Namutla ang kanyang mukha
habang umaalingaw-ngaw ang mga salita sa silid. Ang kanyang anak ay nag-walk out sa kalagitnaan. Ibinalibag ang pinto ng napakalakas kaya yumayanig ang mga pader. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Maikli, kaawa-awa. Elena, please, maaayos natin ito. Mag-usap tayo ng walang mga abogado. Matagal kong tinitigan ang screen. Dati-rati, kakapit sana ako sa mga salitang iyon. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay hungkag ang mga ito. Halos nakakainsulto. Hindi ako sumagot. Sa halip, ginawa ko ang aking huling hakbang ng tahimik na paghihiganti. Inayos namin ng aking abogado na ilipat ang aking bahagi ng negosyo sa isang trust fund, isang pondo na nagpapaaral sa mga kababaihang inabandona o pinatahimik. Ang bawat piso na nawala sa kanya ay naging sandata ng alaala. Ang sakit ko ay naging kalayaan nila. Nang malaman niya ito, ang galit niya ay parang bulkan. Sinabi ng mga kaibigan na sinigawan niya ang kanyang anak. Inaakusahan ito na siya ang nagtulak sa akin sa puntong ito. Ang anak naman ay sumigaw pabalik na kasalanan niya kung bakit niya ako pinakasalan. Ang kanilang alyansa ay naging abo na isinabog sa hangin. Ako? Nakatayo ako sa balkonahe ng bago kong kondo, nilalanghap ang malamig na hangin sa gabi, malaya at hindi maabot. Hindi ko lang siya iniwan. Isinulat ko muli ang katapusan. Ang huling pagdinig ay hindi na parang labanan sa korte, kundi parang isang libing. Libing niya hindi ng kanyang katawan, kundi ng kanyang pride, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kontrol. Malinaw ang pasya ng hukom. Lumakad ako palayo. Dala ang aking karapat-dapat na bahagi ng lahat ng aming itinayo. At higit sa lahat, lumakad ako palayo. Nang malaya, nakaupo siya doon, nakabagsak ang balikat, habang ang kanyang anak ay bumubulong ng galit sa tabi niya. Ngunit kahit siya ay hindi maitago ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanilang kaharian ay gumuho. At wala sa kanila ang nakakaalam kung paano ito itatayo muli. Nang matapos ang lahat, hindi ako nagmadaling lumabas. Tumayo ako, inipon ang aking mga dokumento, at dahan-dahang lumakad lagpas sa kanya. Iniangat niya ang kanyang mga mata na namumula at basa, naghahanap ng kung ano, awa, kapatawaran, marahil ay pag-asa. Wala akong ibinigay sa kanya. Sa labas ng korte, naghihintay siya. Ang anak niya. Wala nang yabang ngayon. Purong galit na lang na mukhang takot. Sinira mo siya. Ang hiyaw niya ng pabulong. Itinagilid ko ang ulo ko, kalmado parang yelo. Hindi! Sinira niya ang sarili niya. Tinulungan mo lang siya. Napangiwi ang mukha niya. Pero hindi siya sumagot. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng puso niya, alam niya. Ilang linggo ang lumipas. Nabalitaan kong ibinenta niya ang bahay. Ang bahay na minsan kong ginawang tahanan para lang mabayaran ang mga legal fees. Ang kanyang negosyo na dati ay matatag ay nagsimulang humina nang wala ang aking tahimik na kamay sa likod ng mga eksena. At ang kanyang anak. Umalis na siya. Iniwan ang ama na mag-isa sa isang mas maliit na apartment, mapait at wasak. Ngunit hindi ako nanonood mula sa kapaitan. Nanonood ako mula sa malayo, mula sa lakas. Dahil ang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagsigaw ng mas malakas kaysa sa mga nanakit sa iyo. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng buo kaya't ang kanilang pagtataksil ay nagiging anino na lamang sa iyong liwanag. At habang pinipirmahan ko ang mga huling papeles, inilapit ng clerk ang mga ito sa mesa na may magalang na ngiti. Final na po ito, ma'am. Sabi niya. Hinaplos ko ng daliri ang tinta. Isinara ang folder at bumulong sa sarili ko. Tapos na. Kung nararamdaman mo na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan ang iyong boses ay pinatatahimik at ang iyong halaga ay tinatapakan, huwag kang matakot na tumayo. Ipunin mo ang iyong lakas, hawakan ang iyong katotohanan at tandaan. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pagbangon ng mas mataas kaysa sa mga taong nagtangkang magpabagsak sa iyo.